Introducing the Good Life Starter Pack. Everything you've ever wanted, or so they say, comes fully loaded with luxury, experience, career, Insta-worthy adventures, a perfectly curated identity. Stack it, style it, show it off. Because pop culture says this is the good life. But why does it still feel like something's missing? Why do we chase more and still feel less? 2,000 years ago, Jesus launched a revolution. His version of the good life. No filters, no hustle, no performance. Just real peace, real joy, and a purpose that doesn't expire. Because the good life isn't something you collect, it's someone you become. Join us as we unpack a radically better way to live. Not curated, not plastic, not pretend. The good life, as Jesus defined it. Figures, blessings, and eternal joy sold separately. Just kidding. They're all included. Some transformation required. Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos nyong manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Brothers and sisters, itong series natin, The Good Life, it's all about the Sermon of the Mount. And if you were here with us last Sunday, alam nyo that Jesus was highlighting 6 laws. Ilan? 6 laws. At nabanggit ko, 6 laws, ayon sa Bible theology, 6 is an incomplete number kasi 7 is the complete number. So bakit 6 laws ang na-highlight ni Jesus? Because He shows that it is not enough that you follow the law to the letter. Hindi kailangan na to the dot lang. It's not an external following or external behavior lamang, but you have to know the spirit of the law. Say it with me, spirit of the law. Ang dahilan behind the law, what it means to follow the law. So, syempre, yung 6 laws ang na-highlight ni Jesus. Dito sa Sermon of the Mount, I'll reiterate ulit. First, murder. Second, adultery. Third, divorce. 4, oaths. 5th, eye for an eye, revenge. No? 6, love your neighbors. So, last talk 3, napag-usapan natin yung anger. Murdering, not just physical. It's not just about the physical murder na kailangan natin iwasan and should not do, but the murder with our words. The words that murder the soul, the spirit, no? Yung mga salita natin, yung mga kilos natin, that reflects bad anger, but there is holy anger. There is good anger. Tama? But I want to konting segue lang to our talk for today. If last talk, we talked about the power of our words. Today, it's the power of our thoughts. Say it with me, thoughts. May narinig akong recently, nung last week, sakto, habang nagsiswitch ako ng radio station, naghahanap na ako ng magandang music para habang nagda-drive, di ba? May narinig ako ng sinabi ng isang disc jockey, ng radio jockey. Sabi niya, be careful with your words when with others, but be careful with your thoughts when you are alone. Hits a note.
Ako, yung narinig ko yun, sabi ko, gamitin ko yun sa talk na yan. Grabe, ang ganda nun, no? No? Pero, I'm sure you've guessed it. Kung murder na pag-usapan natin last Sunday, today, it's adultery. Hindi adulting ha, iba yung adulting sa adultery, no? Adulting by all means. Pero adultery is not something that God made into our design, no? Oy, nako, mixed emotions naman. Baka, Brother Tony, single ako eh. Bakit kailangan pag-usapan to adultery? Brother Tony, may mga bata. No? Parents, okay? Baka may mga salita that will be shared here. Kindly explain, no? Walang naman MTRCB right now, no? Pero, again, parents, guide your children. Pero, why did Jesus talk about adultery? He chose to talk about adultery because it's so important for our Christian life. And if it matters to Jesus, it matters to us. Amen? If it matters to Jesus and you choose to follow Jesus, if it matters to Him, it matters to us. Because, why does it matter to Jesus? Ask me why. Because, dear friends, ito ang one big message natin for today. You're worth it. You are worth it. You are worth the sacrifice na ginawa ni Jesus on the cross. His life, His death, His resurrection, it's all for you. Yes, for you. Pakisabi sa katabi, baka hindi nakikinig yung katabi, pakisabi sa kanya, you're worth it. Everything na ginawa at dinaanan ni Jesus, binanggit ni Father, ni Pats Albert kanina, everything that Jesus went through, we're going through. And He went through it because you're worth it. And He knows that we're going to go through it. In fact, lahat ng mga temptations dito sa mundo, for sure, Jesus experienced it at one way or another. Pero, God is always there for you and with you. Do I hear an amen? Alam niyo itong pandemic, itong nakarang pandemic, from 2020 to 2024 hanggang ngayon, may mga COVID cases pa no? Imagine 770 million people around the world were affected because of the pandemic. This pandemic, kitang-kita, out of 8 billion, 770 million ang affected. But there is a hidden pandemic that has been going on ever since. And that is the hidden pandemic of adultery. Adultery. According to Human Life International, ito ay isang Catholic pro-life non-profit organization, ang Human Life International. Sabi nila sa research nila, 25% of marriages are affected by adultery. 25% of marriages in the world today. Ibig sabihin, 1.7 billion people suffering, hurting lives, broken marriages, divided families, because of adultery. And we'll read this from Matthew chapter 5, verses 27 to 30. In Jesus' Sermon of the Mount, sabi niya, you have heard, ayun binanggit ko last Sunday, yung style ni Jesus dito, binabalikan yung law, the law of the Jews, the law of the prophets. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. O diba, nasa 10 Commandments po yun, no? But I say to you, may konting fulfillment pa si Jesus so that they would understand it's not just about following the law. May spirit behind the law. May purpose kung bakit yan ang law. Ito, but I say to you, everyone who looks at a woman or a man with lust has already committed adultery in his or her heart. Kahit yung look, but I will explain further, no? Basahin ulit natin. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. Grabe, no? Parang literal ito. It is better for you to lose one of your members than to have your whole body thrown into Gehenna. No? And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one of your members than to have your whole body go into Gehenna. Now, it sounds like literal si Jesus dito, but it is not literal. Yan ang preaching style ni Jesus. Kailangan may hyperbole, no? Kailangan exaggerate ang gagawin niya para mag-gets yung mga tao ano yung sinasabi niya. But if you take it too literally, as others may interpret it, ang ibig sabihin ni Jesus, siyempre, don't cut your hand. Huwag magputol ng katawan, no? But He's telling, example, cellphone, ang gadget, hawak mo. Oh, nako, isang click, nandun ka na sa website na yan. Eh, syempre,
ang ibig sabihin ni Jesus, yung cellphone na yan, itapon mo na. Kaya ba? Brother Tony, hindi ko kaya yon. Cellphone ko, mahal nun. Pero that's what He's telling. If that cellphone, if that gadget, if that place will lead you to sin, i-cut off mo na. Hindi yung kamay, hindi yung paa. No, hindi yung mata. Yung bagay na yon. Because to Jesus, ito for the kids out there, we'll use this word now, sex is a gift. It is a gift between man and woman in the context of marriage. To Jesus, sex is not just the physical. To Jesus, it is also spiritual. Hi. Hello. To Jesus, sex is not just a physical thing. It's a spiritual thing. That's why it's in the context of marriage, this beautiful, unique, intimate expression, physical expression between the husband and the wife. Ang letter of the law, according to the Jews, of course, sabi nga, be sexually faithful to your spouse. Okay? But ang sinasabi ni Jesus, yes, be sexually faithful to your spouse, but not only in the physical, but spiritually, emotionally, mentally faithful to your spouse. Alam nyo, yung adultery, it's not just a physical intimacy, extramarital, premarital. It's also, there is such a thing as emotional adultery. Have you heard of that? Yan, gagamitin ako ng word ngayon. Kasi I know, I watch the films, I'm in the industry, and I also hear people say it, sexting. Wala nangyayari, physical, pero may exchange nangyayari. Whether on messenger, on text. Pero let's go a little bit personal. The look versus the stare. Yung salita na ginamit ni Jesus, di ba? Look, so much as look at a woman or a man is already committing adultery in his or her heart. But when you translate yung original Greek na sinulat nila in this particular verse, ang ginamit nilang Greek word is atenizo for the word look. Pakiulit, atenizo. Hindi Ateneo atenizo. Ang corny ko, no? Atenizo is the Greek word na ginamit nila for the original translation. And the original word na atenizo, ang ibig sabihin is to stare. Di ba? To stare. Yung look, parang minsan di mo maiwasan, biglang dadaan sa harap mo, di mo sinadya, biglang nandyan, nagulat ka lang. Pero yung iba na yon. Example example. Magbibigay ko ng example, okay lang? Okay. Siyempre, after pandemic, no? Kami ni Mrs., may itch kami na mag-travel. At ang favorite travel place na gustong gusto namin puntahan is Boracay. Yeah. Excited na kami, pumunta ng Boracay. Okay, nandun kami. Sunset. Siyempre, by the beach. Station 1. Yeah. Konting mga tao sana pero dahil mga tao, revenge travel, ang daming tao, no? And I'm enjoying the sunset, ang ganda ng music, reggae, no? Tapos, kasama ko si Mrs., katabi ko, konting drinks, okay. Konti lang okay. Pero in-enjoy ko yung moment, daming tao, okay, relax. Biglang may dumaan sa harap ko. Caucasian, puti, tangkad, blonde hair, two-piece, white. Gulat ako. Si Nicole Kidman ba yan? Hindi. Bilis. No? Gumagano. Nagulat ako. Pero sabi ko, no. Ang hirap. Sabi ko, parang na-curious ako kasi, sabi ko, ano suot niya? Two-piece ba yan? Or parang string Alam mo yun? Sabi ko, ang nipis. Pag look, okay, sige. Don't entertain the curiosity. Diba? Ganon tayo, no? Parang when you, ganun yung sabi ni Father Pads Albert kanina, no? What you give focus on, you give power to. So don't focus on it kasi there's the beautiful sunset, diba? Yung hangin, yung music, and syempre, nung dumaan siya, sabi ko, ang ganda ng sunset, the best. At syempre, tingnan ko ang aking misis, life is good. Diba? Hi. Hello. Ang bilis lang dumaan sa paningin ko, pero pumasok sa isip ko two-piece ba yun? Parang, as fast as it goes into my mind,
balik ka agad. Ganon. Don't, ganda, 2 pesos. Iba naman yun. Nag-guess nyo po yun? Pero that's a personal experience. But today, with our social media world, today, we live in a world that's hyper-realistic, hyper-sensualized, hyper-sexualized. Napansin nyo? And I know this kasi tinitingnan ko yung mga ads, yung mga billboards, yung mga movies pa lang, may mga insinuations na parang may mga pa-joke pa, may double meaning. Eto, let's go even more gritty. Okay lang po ba? Because I want us to realize the truth of why we fall into the sin of lust. Pornography. Pornography in the world is a $97.1 billion industry, global industry. Imagine, pagsamaan mo yung mga movies lately, mga superhero movies, Fantastic Four, Superman, Jurassic Park, F1, pagsamaan mo lahat ng worldwide box office, mga yan, iabot ng $97.1 billion. And to think, it's also proven na put all of the online viewers ng Netflix, Amazon Prime, HBO Max, pagsamahan mo yan, mas maraming ang nanonood ng pornography compared to all of the online streaming viewers. Grabe, grabe. Mas lalo ngayon, one click, one tap, nandyan na. Just to go deeper, kasi global ito, I want to throw the reality for this to hit home. Nag-research ako online sa www.bworldonline.com. Business World, mukhang legit naman ito Business World Online. May isang article na sinulat ni Jemmy Katdula. At ang title ng kanyang article is Porn and the Damage to Philippine Society. Grabe ito. Sinulat niya, January of 2024, last year. Okay? Babasahin ko so that we can understand the context of how deep it has become right now. Ang sinabi niya, an ironic piece of news that came out last Christmas season, so Christmas 2023, was that the Philippines was second only to the United States in terms of the viewing of pornography. This was according to the latest data released by Pornhub, the online pornography page. But the news that really made a lot of people giggle was that Filipinas seemed to be the only females on earth that outdid their national male counterparts in relation to watching porn. Thus, from Pornhub, female visitors contributed to over half the viewers in one country this year, the Philippines. Wow. They had 58% female viewers, plus 5% since last year, and 42% male. Colombia was split evenly with 50% female, 50% male, a male increase of 1% since 2022. The rest of the countries had a higher percentage of men viewing Pornhub. This is clearly not something to be proud about. Ituloy natin, last part of the article, binasa ko. Enough studies have been made that practically make it conclusive that where the women go, so does society. It's bad enough for men to be watching porn, but high female porn viewership doesn't bode well for the Philippines. Particularly, if high TikTok usage is added to the mix. Apparently, ang TikTok, walang restrictions, no? Sabi ko, oh my gosh, nakakatakot po ito. Various research already demonstrated TikTok's likely ability to damage mental health. And right now, 44.4 million Filipinos, with a staggering 67.9% of Filipinos aged between 16 and 64 are potential addicts. TikTok is not only annoying, it's much worse than that. And of course, there's also OnlyFans. Nagulat ako. Sabi ko, ano yung OnlyFans na yon? Because I watch YouTube, tapos ang dami kong sinusundan na viral influencers. Minsan may mga separate accounts sila, only members. Tapos minsan nagjo-joke pa sila, OnlyFans. Sabi ko, ano yun? So, alam niyo, I had to ask around, no? Di ko alam, di ako mahilig sa dark web na yan eh. Sabi ko, ganun palang OnlyFans. For viral influencers, minsan, they look good on social media, but they have a separate
OnlyFans account with exclusive content that's bordering even to pornographic materials pala. Let's go even deeper. I want a little disturbance po tayo dito. Because how far does this online pornography go? Into online trafficking. I've made my research ito kasi ginawa ko tong paper in my theology eh. Sabi daw, number of online child sex abuse, child sex materials allegedly from the Philippines, 2020, 1.3 million. In 2021, 3.1 million. Pandemic. Bakit kaya? Maraming nawalan ng trabaho. No? And so, this is even more alarming. Online, child sex trafficking, online, accessible na. At sabi daw, to my research, yung mga clients na ito, ibang bansa. Europe, US, Australia. Sabi daw, na-screenshot ko kasi yung online report eh. Studies show that the parents or caregivers, the guardians, allow children to perform in front of the camera, thinking that it's no touch, no harm. Camera lang eh. Hindi sila nasasaktan naman personal eh. Kahit na hanggang leeg lang. Pero it's alarming. It's alarming. Ito, sabi ni Jesus Crispin Rimula, ang ating Justice Secretary, we're number 1 in the world when it comes to online child trafficking. We should remove this. That's where government's efforts are going to erase the status of the Philippines as a leader in child sexual exploitation. But what does this have to do with adultery, Brother Tony? Because the core of adultery is lust. And lust is so exploited now. Lust is a drug. Can you say it with me? Lust is a drug. When you get that high, may increase ng dopamine, kung ano mga hormones na may high sa utak mo. Even stronger than other drugs daw, according to research. Ito, pakita natin, conquerseries.com. Okay, makita natin dito sa left side. Ito yung utak natin. Itong CT scan, I don't know, CT scan ba to? Here's your brain. Yung sa gitna, your brain on heroin. Heroin, ha? Ito sa pinaka-right, your brain on pornography. Parang mas worse pala pag pornography, no? Dear friends, like any other addiction, pornography is destroying your brain, your body, your marriage, your children's lives, your families, and our society. Why am I saying this? At kailangan natin pag-usapan because it's not just an individual struggle. It's a collective struggle. We have to avoid going into this as a society. Sabi ni St. John Paul II, ang ganda, favorite saint ko to si St. John Paul, kasi ayon sa theology of the body niya, sinabi niya, I'll explain it further, no? There is no dignity when the human dimension is eliminated from the person. No? In short, the problem with pornography is not that it shows too much of the person, but it shows far too little. Anong ibig sabihin na ito? Una, first sentence, no? Human dimension is eliminated. Do you agree with me that when you lust after someone, when you watch pornography, hindi ba na-objectify yung tao? Hindi parang naging object na siya, object of your pleasure, na wala ang human dimension. Isipin mo, may family yan. May kamag-anak yan. May dreams. May desires. Pero na-objectify. No? And what he's saying sa second is that pornography, not that it shows too much, but it shows too little. Kasi in pornography, this 97.1 billion industry, when it's being recorded, that beautiful act of that physical intimacy, of intercourse, of sex between man and woman, husband and wife, dapat na-exploit. Because it's so beautiful, it's so intimate, it's such a private communication. Pag na-videohan na, na-record na, na-post na, na-perverse na the gift of intercourse in marriage. Dear friends, if there is anything we need to be truly angry about in this world,
It's to be angry about sin. We have to be angry about sin. Kailangan may holy disturbance tayo. Holy anger. But again, can I share something? Okay lang po ba? Hindi ako nagmamalinis kamay. As a preacher, I'll have to also admit, I was addicted to porn. I was. Nung teenager ako, syempre, 12 years old, usually 12 years old yan, syempre, ang hinahanap ko, saan yung mga content ng daddy ko? Yeah. Ako, hinahanap-hanap ko, ano ba to? Makita ko may mga VHS. Nabutan niyo po ba yun, VHS? Ang unang pornographic material na panood ko, Betamax. Nasa Betamax. Kung naabutan niyo yung Betamax. Kasi ang ganda ng casing may box pa yan. Sabi ko, wow, ang sexy ng babae na sa harap, pinanood ko. Nasa bahay ako mag-isa. Ayun na. And after that, sunod-sunod na. Because it felt good. And syempre, teenager years, you're discovering more of yourself. No? You're overcoming your pressure in school, at home. Ayun pala, habang naglilinis ako ng bahay, dahil ako kay kuya, naglilinis ako ng bahay, syempre, yung kama, inaayos-ayos ko at na-discover ko mga smut magazines. Dati magazines no? Dati VHS. Dati Betamax. Ngayon, on your gadget, on your phone. Minsan, di mo alam, you're watching soft porn already. To the point that I was giving in to shame. Alam mo yung shame na yon? Yung parang di mo matanggal-tanggal, parang ang dumi-dumi mo ang feeling mo. Tapos nagsiserve pa sa simbahan, altar server, no? Nasa youth ministry. Kahit sa pagpasok ko ng seminary, I was still struggling with it. Ang hirap. Especially wala akong kausap. Hindi ko sinishare. Walang nagbibigay ng advice. To the point that I would give into the guilt. And because of that guilt, I would fall into self-pity. At ang hirap nun, ang personality ko, people pleaser din ako. Ako, ang hirap ng combination na yan. Dear friends, I realize in community, that's why we come to community, because God can heal you through that brokenness. God's love is what will fulfill you to the deepest core. God is what will bring you peace. Do I hear an amen? Palapakan natin ng Diyos. Please welcome Brother Alvin Barcelona. Totoong-totoo pinag-uusapan natin. Nakakagulat, no? Nakaka-disturb talaga yung sinabi ni Brother Tony tungkol sa pangangalunya, pakikiapid na nagsisimula sa pagnanasa. Kaya Jesus didn't mince words Sinabi niya, nagsisimula yan dito. Sa pagtingin mo pa lang na may pagnanasa. Lahat naman talaga ng bagay na malalaki nagsimula sa maliit Kaya doon tayo winarningan ni Jesus at binigyan ng tip kung paanong labanan yan. Saan ba nagsisimula ang malaking sunog? Sa maliit na apoy. Kaya nga maliit pa lang yung apoy, abay patayin mo na. Kaya naalala ko, nung mga bata tayo, sinasabihan na tayo, huwag kang maglaro ng apoy. Of course, matalinhaga din yung payong yon, may kakaibang apoy din na dapat lalo nating huwag paglaruan. At paano natin malulupig ito? Maliit pa lamang. Defeat the enemy while it's small. Habang maliit pa lang. Kaya ang galing ng Panginoong Jesus. Everything begins in the mind. Sa isip lahat nagsisimula. Kaya sa isang Chinese proverbs na sinabi din ni Mahatma Gandhi, ang ganda, napaka-practical, napaka-totoo. Sabi nila, be careful of your thoughts. They become your words. Be careful of your words. They will become your actions. Be careful of your actions. They will become your habits. Be careful of your habits. They will become your character. And your character will become
Your destiny. Saan nagsimula ang lahat? Sa buhay mo, sa palakan mo, sa kinabukasan mo, sa isip. Kaya ang last pinag-uusapan natin ay nagsisimula sa isip. Kaya sa isip pa lang, talunin mo na siya. Because thoughts become things. Quantum physics nga yan eh. Na yung isip daw natin, akala natin no harm. Hindi po. Nagiging totoo yan. Tignan nyo lang yung napakagandang hotel na ito. Nagsimula yan sa isip ng arkitekto, di ba? Ng designer. Nasa blueprint. Tignan nyo yung mga magagandang mga pangarap na natupad natin. Nagsimula yan sa pangarap sa isip. Maganda yun. Pero yung mga masasama ding bagay, mula sa away, sa gulo, sa digmaan, lahat din yan nagsimula dito. Lumaki. Kaya dun pa lang, sa maliliit na bagay, ayusin mo na. Sabi nga ni Brother Tony kanina lust reduces a person to his or her sexual value. Ang may sabi niyan si Jason Everett, na imbitahan na natin niya sa Kerygma conference natin At binanggit na din ni Brother Tony, ni-reinforce pa yan ng Catechism of the Catholic Church. Anong sabi? Purity of heart is a precondition of the vision of God. Even now, it enables us to see according to God, to accept others as neighbors. It lets us perceive the human body, ours and our neighbors, as temple of the Holy Spirit. Nababasa natin sa Biblia, nadidinig natin, tinuturo pa ng simbahan. Ang ating mga katawan ay tahanan ng Espiritu Santo. It's a manifestation of divine beauty. Kaya, yung term ni Brother Tony kanina, totoo yun. When we give in to lust, to pornography, we demote people into objects. Parang slot machine, laruan. Maghuhulog ka, paglalaruan mo, mag-e-enjoy ka. Okay yun sa mga slot machine. Okay yun sa mga games. Pero hindi sa tao. Hindi mo binabayaran ang tao para gamitin mo para sa iyong sariling pleasure. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, tignan nyo, sa Matthew 5:27-28, sa ating Sermon on the Mount, everyone who looks, tingin pa lang. Sabi kasi sa batas ni Moises, huwag kang makikiapid. Jesus takes it further. Tingin mo pa lang na may pagnanasa, nakikiapid ka na. Saan? Hindi sa katawan, kundi sa iyong puso. Kaya Jesus says and warns us that adultery begins in the heart. Saan? Sa puso. But I'm gonna bring you to a discussion here, to a scientific discussion, na lalo nating makikita saan natin lalabanan. Kasi sigurado ko na pag-aralan nyo sa college pa lang o baka high school pa lang, hindi naman talaga yung puso ang seat ng pag-ibig o ng feelings. Alam niyo, no? Sa utak yun Sa hypothalamus. Ayan, konting science tayo. Hindi po puso ang pinagmumulan ng damdamin. Technically, sa utak. In fact, sa brain natin, ditong bandang baba, nandoon yung hypothalamus. At nandoon po yung pituitary gland kung saan nagpo-produce ng oxytocin o yung love hormone. Andoon ang seat ng feelings. The hypothalamus produces it, secreted by the pituitary gland. Bakit ko sinasabi yan? Talagang dito nagsisimula lahat kahit inaakala niyong pag-ibig. Hindi dito. Kaya lang, throughout culture and history, isinapuso na natin yung damdamin kasi pag naisip natin, nagmamanifest sa ating tibok ng puso. Di ba? Kaya si Donna Cruz, nung bata ko, kapag tumibok ang puso. Dito Pero nagsimula yan dito.
Dito nagsimula. Kaya lang hindi siguro romantic pag sinabi mong, I love you with all my hypothalamus. Di ba? Tapos ang lalagay mo sa heart yung utak. Kaya na-invento noong pa sa puso. Mali yung akala nilang sa puso galing. Pinangatawanan na nila. Kaya yun, I love you from the bottom of my heart. Mas madali pa i-drawing. Madali pa nga, I love you, I love you. Kung utak, di ba, I love you, parang ang pangit, hindi ba? Pero bakit ko sinasabi yan? Kasi, pag alam mong dito galing yan, tapos na yung labanang gamitin mo utak mo, wag puso mo. Hindi, lahat yan sa utak. Dito pa lang. Kaya tignan ninyo, may mali eh. Kapag tayo nagpapayo, kahit mga teacher, mga magulang, pinapayo ito ha. Mayroon akong iniisip eh. Ito ba yung kukunin ko sa college? Ito ba yung hanggang sa mapapangasawa? Siya bang pipiliin ko? Ano madalas nating payo? Sundin mo ang puso. Follow your heart. Ang dami ng mga nagawang kanta at mga tula tungkol sa sundin mo kung ano tibok ng puso mo. Kaya uulitin ko sa inyo, hindi yan tibok ng puso. Kung ano nandito sa utak. At pag sinunod mo ang puso mo, manifestasyon na lang yun ng dinesisyonan mo na eh. Ano ba sinasabi ng puso sa Biblia? Naku. Well, kung sundin mo ang mga pangarap mo, yan, okay yan, ha? Pero yung siya nang mahal ko, siya na gusto ko, huwag palaging puso. Ano sabi ng Biblia tungkol sa puso? Jeremiah 17:9. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Mapanlin lang ang puso. Kasi may kasunod pa tayo niyan eh. Follow your heart. Follow your feelings. Kaya mas bata-bata pa ako, bago pa si Donna Cruz. Mayroon pang masumikat. Ang kanta niya, feelings, nothing more than feelings. Ang tanda ko na talaga, no? Yung mga may puti na buhok, nakaka-relate na lang sa mga kanta ko eh. Di ba? Feelings for all. Nako, mahirap din po yan kung ang buhay natin ay nakaayon lang sa nararamdaman natin. Feel ko na siya. Siya na nga. Pinakasalan mo ngayon dahil feel mo siya. Ito po ang balita, ha? Yan pong feelings na yan, nawawala yan. Kaya marami ding mga kantang, di ba? You've lost that love and feeling. Whoa, that love and feel. You've lost that love and feeling. Now it's gone, gone, gone. Whoa. Kaya akala nila, pag wala na yung feelings, wala na yung pagmamahal. Hiwalayan na. Bakit? Di na kita feel. Hindi po yan feel lang. Desisyon po yan. O sige nga, bukas nga, tumawag ka sa boss mo. Sabi mo, sir, absent ako bukas. Ha? Bakit? Hindi ko feel pumasok. Abay, tanggal ka sa trabaho. Dahil ang trabaho, hindi naman feel lang yan eh. Commitment yan. Desisyon yan. Are you getting me? Kaya, God gifted us with feelings. Kaya psychologists will tell you, feelings are neither right nor wrong. Kaya ito yan, feel your feelings, but do not necessarily follow it. Damhin mo yung nararamdaman mo, pero hindi mo palaging sinusunod yun. Lalong-lalo na tatlo yan eh. Follow your heart, follow your feelings, follow your desires. Obey your, patay tayo lalo dyan. Kasi yung desire, yan na yung pagnanasa. Yan na yung gusto ko. Gagawin ko. Pakita na natin, kapatid, yung susunod. Follow your desires. Delikado na po yan. Delikado na. Kapag yung gusto mo lang ang masusunod. Mula sa galit, pinag-usapan natin nun, ha? Pag nagalit ka, di ba, sa basketball, pag ikaw nasiko,
Abisikuhin mo din. Bakit? Nasiko ko eh. Ha? Minura ko din. Ha? Naku, pag-uusapan natin yan sa an eye for an eye. Sino po yung ganyan na ang sinusunod lang ay yung naramdaman, yung desire? Sino? Tanong niyo po, sino? Tanong niyo sino? Mga hayop po yun. Kaya ang tao, may pagkakahalintulad tayo sa hayop, pero huwag tayong mag-asal hayop. Ay nako, love animals. Be kind to animals, but don't be an animal. Ayaw nating tinatawag tayong hayop, hindi ba? Di ba? Pag baboy ka, ayaw natin yon, di ba? Buwaya, di ba? Pag nagtaksi, ahas ka. Di ba? Ginagamit natin yung mga hayop panggalit tayo eh. Ipis ka, ipis. Ayaw natin yun. Hindi ba? Mahalin natin ang mga hayop, pero huwag tayong bumaba sa level ng mga hayop. Bakit po? Ang hayop, pag nagalit, mangangagat. Pag nangagat yung hayop, okay lang. Hayop siya. Ang mahiyap, yung tao nagalit, nangagat. Kinagat yung... Pag yung aso ba, kagagatin mo rin? At parang na kayong aso. Hindi. O di ganun din sa pagnanasa. Ay yung aso, pag may nakita siyang, gusto niyang, ninanasa niya, ay may gagawin na niya. Hindi pwede sa, gusto ko yan. Hindi pwede. Bakit? Bakit uli? May isip tayo. May utak tayo. Kaya nga dinala ko kayo sa diskusyon ng hypothalamus eh. Kaya sabi ng Panginoon, pag tinignan mo pa lamang yan, yung tingin is an function of the brain. Utak yun eh, nakokontrol mo yun. Yung aso pag nakita, kagalit niya po, kakagatin, tatahulan. Tayo hindi pag nakita natin, sapakin mo na. O kaya asawahin, hindi pwede. Kaya nga sabi nila, kita niyo, yung ulo nandito, yung puso nandito. Para mangibabaw ang utak sa puso. Bakit? Pag hindi mo ginamit yung utak mo, baka layasan ka niyan. Nakakita na ba kayo ng mga taong mukhang nalaglag yung utak nila? Uy, nakapanood ko ng TikTok eh. Sabi nito, ito napanood ko, tingnan nyo, ha? Ayan, pag hindi mo, if you don't use it, you lose it. Ha? Tingnan nyo ito, mga tinanong ang tawag kapag mali-mali ang pag-i-English ng isang tao? Wrong Graham. Ano ang tawag mo sa kaibigan mong plastic? Alam ko yan. Disposable? Ano ang ibig sabihin ng OFW? Oversized Filipino workers. Anong festival ang ginaganap tuwing 3 linggo ng Enero sa Cebu at kamakailan lang ay ginanap ito? Sinunog Festival. Sino ang katulong ng mga doktor sa pag-aalaga ng mga pasyente? Konduktor? Kung ang English ng bagong taon ay New Year, ano naman ang English ng mahal na araw? Expensive day. Only in the Philippines. Nangangamusta lang pag may kailangan? Kumpletuhin ang kasabihan. Kapag binato ka ng bato, blank. Ipabarangay mo? Palakpakan na lang po natin. Kaya sabi ko sa inyo, gagamitin nyo po utak nyo. Pag di nyo ginamit, baka yan ay nawawala, malalaglag. Pinapatawa ko lang po kayo kasi hindi po madali itong talk na ito eh. Pero pinapaalala sa atin ng Panginoong Jesus, we've got to face it and grab it. Pero bandang huli po, ito po yan. Ang pinag-uusapan po natin talaga ay value. Halaga ng tao. How much do you value your life over other things? Kaya tignan nyo sinunod ng Panginoong Jesus. Grabe. If your right eye causes you to sin, tear it out. Throw it away. It is better for you to lose one of your body members than to have your whole body thrown into the fire in Gehenna. If your right hand, kung ang mata mo, kung ang kamay mo ay dinala ka sa kasalanan, putulin mo. Well, sabi ni Brother Tony, hindi naman literal. O di tayo,
Baka tayong lahat ngayon, wala ng mga mata, wala ng mga kamay. Pero alam nyo, may kwentong literal na nangyari, ha? Ito, alam niyo yung kwento ni Aaron Ralston? Pakita na. Si Aaron Ralston, napelikula pa yan si James Franco yung bida, 127 hours. Si Aaron Ralston, noong April 2003, 27 years old siya, mountaineer. Nagma-mountaineering siya sa Utah, abay may bumagsak na 800-pound na boulder na ipit yung kanyang kamay. Hindi niya matanggal. Meron siyang multi-tool na knife. Ha? Kaya chinichip na yung bato, hindi talaga magawa. Oras, araw, inabutan siya ng 6 days. Nako, mamamatay siya dun sa lamig, sa gutom, sa uhaw. Sigaw siya ng sigaw, tulong wala kasi bumagsak siya sa isang cliff na nakadagan pa ng bato yung kamay. Alam niyo huli niyang ginawa at dinesisyonan? Sa kanyang knife, pinutol niya yung kanyang kamay. True story. Pinanood ko yung pelikula. At nung pinutol niya, wala na siyang kamay, pero buhay siya. Dahan-dahan siyang umakyat, nakaligtas siya. Anong sinasabi ng kwentong yan? Isasakripisyo mo ang kamay mo na napakahalaga, pero sa mas mahalaga, buhay mo. Minsan tayo trapped in sin. Tayo'y natabunan na ng kasalanan. Hindi tayo makaalis at makawala. 2 reasons. We're not desperate enough because we don't think that sin can kill us. Yan yung binasa kanina eh. We're not fighting it to the point of death. Akala natin yung kasalanan, okay lang yan. Pinapatay na tayo niyan. Kaya pangalawa, we don't think we're worth the sacrifice of cutting off sin. Hindi naman literal na pinapaputol sa atin eh. Pero ang pinapaputol sa atin ay yung pinagmumula ng kasalanan upang maligtas natin ang ating buhay, ang ating kaluluwa. We don't value ourselves enough every time we fall or wallow in sin. And we allow sin to trap us, therefore degrading ourselves. Ito na lang yung huli kong gusto sabihin. Hard-hitting po talaga itong talk na ito eh. Pero ito ang lagi ko sinasabi. Paano nga kung nag-fall ka na into sin? Paano nga kung nadumihan ka na? Paano kung ikaw pa nga ang naging sanhi na madumihan ang iba? Well, una sa lahat, tandaan nyo, maliit pa lang, labanan mo na. Dahil kapag sa maliit pa lang, hindi mo nilabanan, baka ganito ang mangyari. Ay, sorry. Nabangga kita, nadumihan kita tuloy. Okay lang. Konti lang naman eh. Okay lang. All white siya, nadumihan, okay lang. Kahit mukhang nanadyang mandumi yun. Tapos hindi na niya nilinis. Pagsisimula ng maliliit na dumi yan eh. Pero pag hindi mo yan inayos, baka ganito pa yung susunod na mangyari. Ay, sorry ulit. Naku, mas dumumi ka na. Okay lang. Total, nadumihan na ako eh. Okay lang yun. Diyan pa madalas nating nadidinig, hindi ba? Nadumihan na naman ako eh. Kaya okay lang na madumihan pa. Naku. Kaya baka pag pinayagan mo pa yan, ganito na ang pwedeng mangyari dyan. Sorry. Naku, madumi ka na talaga. Mukhang okay naman sa'yo ah.
Bakit ang dumi ko na? Ayoko ng ganito. Ang dumi ko na. Alam nyo, sa una, akala mo, nag-e-enjoy ka sa dumi dahil nadumihan ka nga naman. Pero sooner or later, madidiscover mo, hindi ikaw yon. Hindi ikaw yung marumi. At meron sa isip mo, sa puso mo, sa kaluluwa mo na magsabing, kailangan kang maglinis. Naku, ngayon ka pa umangal. Gusto mo yakapin kita? Ha? O hindi na, ayoko na. Tumigil ka na. Hindi na ako ito. Huwag na, madumi na ako. Ngayon ka pa nagdrama. Kita mo, ang dumi mo na. Talagang ganyan ka na. Gusto mo magpadumi, di dunumihan kita. Totoo ba yung sinasabi niya? Ganito na lang ba ako? May magagawa pa ba? Meron. May magagawa pa para bumalik ka kung sino ka talaga. Dahil hindi ka naman talaga likas na madumi. Kailangan lang magpatulong ka. Lalo na sa Kanya. Kaya mong tanggalin yan. Wag! Wag mong tanggalin yan. Huwag kang Wag kang magpatulong. Magdesisyon ka. Ganyan ka na Tanggalin talaga. mo. At lalabas muli kung sino kang talaga. Malinis ka na ulit. Malinis na ako. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat. Dinumihan ko na siya eh. Bakit ang linis niya? Paano ako? Lilinis pa ba ako? Kahit dinumihan ko na siya? Kung kaya niya gawing malinis uli, kaya mo din. Sa tulong ng iba at sa tulong niya. Talaga ba? Pwede pa. Kaya natin. Tulungan ka niya, patulong tayo. Magdesisyon ka lang. Payagan mo siya upang lumabas muli ang kung sino ka talaga. Malinis ka na ulit. Malinis na ako. Kahit dinumihan kita. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa iyo. Tandaan nyo, umiwas kayong madumihan. Pero kung kayo'y nadumihan, may pag-asang luminis muli. May pag-asang magbago muli. Sa tulong ng iba, sa tulong niya. with my full trust and my full love. And I believe you will bless me more,
so I can give more. In Jesus' name, amen. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating feast light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.